Hello guys! Magandang araw! Welcome to Ian Hermoso channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po tayo sa video na to para po i-share ko po sa inyo. Ito pong ating nabili sa Lazada na torque wrench. 1/2 po ito. Ito po yung mapapakinabangan natin maigi kung mahilig po tayo mag-DIY sa ating mga sasakyan. Makaiwas po tayo makaputol ng bolt sa ating mga sasakyan sa pagkakabit natin ng tornilyo. Kasi minsan po na-over torque naman po tayo kapag po tayo ay walang basihan kung gaano nakaigpit yung ating pong ginagawa. So, buksan na po natin at papakita ko po sa inyo kung anong laman. Guys, habang binubuksan ko po ito, baka bago ka lang sa aking channel, please po huwag mo pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa na-uploads kong videos, tutorial at mga unboxing at review dito po sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo po ng ganito pong klase na torque wrench, lalagay ko po yung link dyan po sa description para po doon na po kayo bumili kung gusto nyo pong bumili, kasi okay naman po at napaka ayos naman ang kanilang delivery, napakabilis din po. Ito po kahapon lamang binili. So ito po siya, pag inopen po natin, syempre ito na yung ating bakal, plyman. Ayan, ito po yung na-adjust din. Ayan, ganyan at ganyan. Okay. Tapos, syempre dito adjustable din po yan. At papakita ko po sa inyo mamaya kung paano po yung gamitin. Meron po tayong extension na isa. Meron tayong tatlong size na magagamit natin sa ating mga gulong. Meron po tayong 19, 17 at saka 21. Ayan. Guys, subukan na po natin, no? Ating subukan sa sasakyan kung tama po yung torque na nagamit natin to sa sasakyan natin. Kasi nga wala pa tayong ganito dati. So ngayon meron na po tayo, may iwasan na natin ma-over torque or kaya minsan naman ay masyadong maluwag. So try na po. So yun guys, nandito na tayo sa gulong natin, ano? At nandito na yung ating Flyman torque wrench. Siyempre hindi naman tayo pwedeng manghula lang. Tumingin tayo sa manual kung ano yung torque na recommended para po sa ating mga gulong. At siyempre, ito po lumabas sa kanyang manual. Ang recommended sa kanya is have the wheel nuts tightened with torque wrench to 103 Newton meter. Ayan, 103 Newton meter. So iseset natin yung 103 dito sa ating tools. At syempre kalasin muna natin, no? Paluwagin muna natin yung isa. Parang over torque ako dito. Sobrang higpit. Tigas. Tigas. So yan, dugtungan natin kasi masyado matigas. Parang over torque siya dati. Hindi pala ako ang nagkabit niyan. So ayan, napakalas natin yung isa, no? Ayan na siya. So dito naman, mga kaibigan, sa ating gamit, meron siya dito ang Newton meter. Ayan, number. So hanapin natin ngayon yung 103. So bago tayo pumihit dyan, make sure lang na pinaluwag muna natin to. Ayan, pagpaluwag siya ganyan. Pag maluwag na, okay na, pwede natin pihitin to. Meron po kasing number dyan na 28, 42, 56, 70, 84, 98. So sunod sa 98 kasi 112 na. So 112, lampas na po tayo. So hanapin muna natin yung 98. Ikot lang natin to papunta doon sa 98. Wala pa. So ayan, 98 na tayo mga kaibigan, and then 0. Hindi, dapat ang gagawin natin ay 103, 98. So dito naman sa bilog may mga number naman yan, 0, 1, 2, 3, 4. So 98, magladagdag tayo ng isa, magiging 99, 100, 101, 102 at 103. Okay, yan siya. Tapos bago natin gamitin, higpitan muna natin ulit dito. Lock muna natin. Okay yan. Ang size ng ating nut ay 21. So yan, gamit tayo ng extension para hindi nakadikit yung ating baraso doon. Okay. Kabit natin yung kanyang sakit na 21. Subukan natin kung gumagana. Okay. Medyo mahigpit na, no? Pagka nakuha na niya yung recommended na torque para sa kanya,
magkiklik itong ating tools. Yun yung palatandaan na sakto na siya sa 103 Newton meter. Yun na yun. Okay, yun na yung palatandaan na nasa 103 Newton meter na ang torque ng ating nut. Okay. So, yun lang pala, ganun lang kaikpit yung 103, ano. Medyo over torque po talaga tayo at syempre baka maputol po yung stud or yung bolt ng ating pinagkakabitan ng nut, no. Baka po over torque po tayo. So, check na rin natin lahat ng gulong para mas okay. So yun guys, napaikpitan natin lahat ng mga gulong ng ating sasakyan at tanggalin natin itong kanyang extension at saka itong kanyang tools na yan. Bago po natin ito itabi mga kaibigan, isinet dito yung ating, di ba, ini-adjust natin siya sa 103. Make sure po na ibabalik po natin siya sa 0, ano, kasi po yung mga spring at saka yung mga mechanism sa loob niya is para po wag sumuko or basta wag siyang ma-stuck sa ganong measure. So ibalik natin siya sa 0, ano, luluwagan lang natin tapos balik po natin to. Yan. Okay na po yan sa pinakamaluwag niya. So yan guys, hanggang dito na lang, ano. Sana po nakatulong po ang aking konting video, tutorial kung paano po gumamit po nito. Kung mali po din ako, ay pwede nyo naman po i-comment yan sa baba para po mas may tama ako kung anong mga pagkakamali, ano. At syempre doon sa hindi pa nakakaalam, pwede nyo na po maging guide din po ito kasi nagbasa naman po tayo dito sa kanyang manual. At kung kayo naman po may manual din sa inyong sasakyan, basahin nyo din po, ano. Mas okay po yun kasi magbase lang kayo sa nalalaman ng iba. So ito po, maganda namang klase itong ating nabili Flyman USA. Magandang klase po ito kasi may mga tools na rin po ako na Flyman din po ito. Okay, kung gusto nyo po mga kaibigan itong ganda pong klaseng tools, lalagay ko yung link yan po sa description. I-click nyo na lang, add to cart and orderin nyo na po. Hanggang dito na lang mga kaibigan, please don't forget to like and subscribe. Bye bye!